Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Isagani. Walang eksaktong taon, probinsya ng Negros. Nang mga panahong ito, kasalukuyang nasa pangangalaga ng tiyahin itong si Isagani. 8 buwang gulang nang iniwan ito ng mga magulang at hindi na muling binalikan. Simula magkaisip si Isagani, pananakit at pang-aapi ang naranasan nito mula sa mga pinsan at tiyahing tawagin na lang natin sa pangalang Masing. Tiniis ni Isagani ang lahat ng pang-aalipusta, pangmamaliit at pananakit, hanggang sa makaya nitong mamuhay ng sarili. 16 na taon nang nagpa siyang umalis sa pangangalaga ng tiyahin. Napadpad ito sa malayong probinsya ng Negros. Tubong akla ng binata, kaya medyo nahirapan ito sa lengguwahe. Ngunit kalaunan ay nagawa din itong makiangkop. Dito nakilala ni Isagani ang isang matandang nagngangalang Mang Kemoy. Nagkita ang mga ito sa pamilihan nang minsang pagnakawan ni Isagani ang matanda. Hindi inakala ng binatang mahuhuli ito, dahil kung titignan, uugod-ugod na si Mang Kemoy at halos hindi na ito makapaglakad kung walang tulong ng dala nitong baston. Nagpaliwanag naman ang binata kung bakit niya nagawa ang pagnanakaw. Naunawaan naman ito ni Mang Kemoy, at dahil wala ding kasama sa buhay, inalok na matanda si Isagani na doon manirahan sa kanya. Wala nang nagawa ang binata dahil kailangan din ito ng matitirhan, lalo na't bago lamang siya sa lugar. Ito ang naging simula ng malaking pagbabago sa buhay ng binata. Nagmamay-ari ng maliit na taniman ng gulay itong si Mang Kemoy. Ito na din ang naging hanap buhay ni Isagani. Maliban sa paging magsasaka, kilala ding albularyo sa lugar si Mang Kemoy. Hindi lang mga gulay ang nakatanim sa hardin ng matanda, kundi mga halamang gamot na hindi karaniwang nakikita sa kanilang lugar. Tinuruan din ni Mang Kemoy si Isagani ng pamamaraan kung paano gagamitin ang mga ito. Ngunit isang sikreto ang hindi sinasabi ng matanda. Ito ay ang hawak niyang baston. Nagtataka si Isagani dahil ni minsan ay hindi ito hiniwalay sa kanya. Kung maiwan man ito ng matanda, dali-dali niya itong binabalikan. Tatang Kemoy, bakit po hindi niyo binibitawan yung baston niyo? Tanong ng binata nang minsang nakaupo sila sa sala habang gumagawa ng pangbanyos. Kapag binitawan ko ito, hindi na ako makakalakad. Alam mong ito lamang ang sumusuporta sa akin eh. Tugon ng matanda. Ang buong akala ni Isagani ay nagbibiro lamang ito, kaya hindi niya ganong binigyan ng pansin. Hindi na muling nagtanong pa si Isagani bilang respeto na din kay Mang Kemoy. Ngunit ang isa pang ipinagtataka ng binata, kung paano itong nakakakilos ng mabilis sa kabila ng katandaan. Napakadaming katanungan ng binata sa isipan, ngunit hindi ito mabigyang kasagutan ni Mang Kemoy na tila may kung anong iniingatan. Marami ang nagpapagamot sa matanda, lalo na ang mga nababalian
o nabibinat sa panganganak dahil sa kakaibang kahusayan nito sa panghihilot. Lahat ng kaalaman ng matanda itinuro nito kay Isagani, maliban na lamang sa isa. Alam ng binatang may kung anong lihim na karunungang nakatago sa baston nito. Dahil nakita ni Isagani ang mga sinaunang titik na nakaukit dito. Uy tatang, ano po ba talagang sikreto ng baston na yan? Matagal ko na pong itinatanong sa inyo pero hindi nyo naman po sinasagot. Tanong ng binata. May dahilan kung bakit hindi ko sinasagot ang mga tanong mo. Mag-antay ka lang, Isagani. Sa tamang panahon, malalaman mo din ang lahat. Ito palagi ang tugon ng matanda sa tuwing tinatanong ni Isagani ang tungkol sa baston. Ngunit isang araw, siya mismo ang nakatuklas ng lihim nito. Isang pasyente ang lumapit sa kanila. Punong-puno ng sugat ang katawan niya. Tila nabubulok na din ang ilang daliri sa kamay at paa. Inakala ng mga kaanak na ketong ito. Ngunit walang nakitang indikasyon ang mga eksperto. Ayon pa sa mga ito, pangkaraniwang sugat lamang ang natamo ng pasyente na dulot ng maruming tubig. Ngunit hindi na ito gumagaling kahit na anong gamot pa ang pangbanyos ang kanilang ilagay. Ayon din sa mga kaanak, inabot na ng milyong piso ang kanilang nagastos sa pagpapagamot. Ngunit walang nangyari. Kaya nagpasya ang mga ito na dalhin siya sa isang manggagamot. Nakatayo lamang si Isagani sa tabi ng matanda. Inaantay ang iutos nito. Laking gulat ng binata dahil biglang iniabot ni Mang Kemoy ang baston sa kanya. Hawakan mo ang baston ko, Isagani. Kailangan ko ng 2 kamay ko sa gagawin kong ito. Wika ng matanda. Iniabot naman ito ng binata. Nakaramdam ito ng mahinang kuryente. Dahilan para mabitawan ang baston. Tinignan ni Mang Kemoy si Isagani. Dali-dali namang dinampot ng binata ang baston. Pasensya na po tatang ha. Hindi ko po sinasadyang bitawan. Nagulat lang po. Ngunit hindi na ito natapos dahil dinugtungan na ng matanda. Walang problema, iho. Ngayon tumayo ka sa gawing yon at huwag kang aalis. Wika ni Mang Kemoy. Sinunod naman ito ng binata sa pag-aakalang nagalit sa kanya ang matanda. Tama ang naging pasya niyong dalhin dito ang pasyente. Hindi malulunasan ng doktor ang kanyang karamdaman. Isagani, pumunta ka sa hardin. Dalhin mo ang baston at hayaan mong ituro niya sa iyo ang halamang gamot na dapat mong kunin. Utos ni Mang Kemoy. Dali-dali namang lumakad ang binata. Laking gulat ni Isagani dahil kusang kumilos ang baston na tila dinadala siya nito sa isang lugar. Ilang sandali pa ay huminto ito sa paglalakad. Habang nakaturo sa isang halamang may kulay asul na bulaklak. Dali-dali itong binunot ng binata at dinala pa uwi. Pagdating sa tahanan, iniabot niya ito kay Mang Kemoy. Tatang, eto na po yung halamang pinapakuha niyo. Bakit ibinibigay mo sa akin? Hindi ba't may batas tayo dito? Kung sino ang kumuha, siya rin ang gagawa. Kaya bilisan mo na't katasin mo na ang bulaklak ng halamang yan. Wika ni Mang Kemoy.
Hindi ito ang unang beses na gumawa ng gamot si Isagani. Ngunit sa hindi malamang dahilan, natataranta ang binata na tila hindi alam kung ano ang unang dadamputin. Kumalma ka lang, bata. Masyado kang kinakabahan. Kakatasin mo lamang ang bulaklak na yan. Hindi ko sinabing ikaw ang manggagamot. Kakatasin. Tama. Kakatasin ko nga lang pala to. Asa na ba yung sangkalan? Tugon ng binata habang paikot-ikot sa sala. Ano bang gagawin mo sa sangkalan, iho? Kunin mo ang pandikdik. Dikdikin mo ang bulaklak at pigain. Wika ni Mang Kemoy. Dali-daling pumunta ng kusina si Isagani. Sinimulang gawin ang inuutos na matanda. Matapos itong pigain, dinala ng binata ang katas nitong malaube sa matanda. Magaling, Isagani. Maraming salamat. Makakaupo ka na. Wika ng matanda. Pinagpapawisan pa din ng malamig ang binata habang nakaupo at pinapanood ang ginagawa ni Mang Isagani. Inihalo nito sa langis na pangbanyos ang katas ng bulaklak. Biglang humalimuyak sa buong bahay ang napakabangong samyo nito. Dinasala ng matanda ang mangkok na naglalaman ng pinaghalong katas ng bulaklak at lana, sabay pahid sa katawan ng lalaki. Napapasigaw pa sa sakit ang pasyente, ngunit pilit itong sinasabihan ni Mang Kemoy na huminahon niya. Tiisin mo lamang ang sakit dahil susunugin ang katas ng halamang gamot na yan ang anumang insektong nilagay ng mambabarang sa iyong katawan. At siya nga pala, Isagani, kunin mo ang dahon ng halaman. Kailangan ko ng 9 na piraso. Itapat mo sa baga at lagyan ng lana. Utos na matanda. Dali-dali namang tumayo si Isagani. Sinunod ang utos ni Mang Kemoy. Ilang sandali lang ay nakabalik na ang binata. Dala ang 9 na dahong nilagyan ng lana. Itinapal ito na matanda sa katawan ng pasyente at sa hindi malamang dahilan, tila unti-unting natutuyo ang mga sugat nito. At sa tuwing aalisin ni Mang Kemoy ang mga dahon, sumasama ang mga tuyong balat ng pasyente. Nanlaki ang mga mata ni Isagani. Nawala ang lahat ng mga galos at sugat sa katawan ng lalaki. Maging ang mga daliri nitong nabubulok. Unti-unti na ding gumagaling. Gabi na nang matapos ang gamutan. Kinakausap ni Mang Kemoy ang pasyente, habang si Isagani naman ay nagliligpit ng mga ginamit ng matanda sa panggagamot. Matapos maibigay ang lahat ng panuto, binigyan din ng matanda ng pangontra ang pasyente. Bago ito nagpaalam. Mabuti naman at nagawa niyong pagalingin yung pasyenteng yun, Tatang. Ay, salamat. Natapos na din. Wika ng binata. Hindi pa tayo natatapos, Isagani. Gusto mo bang manghuli ng salagubang? Salagubang, Tatang? Gabi na po ah. Baka pwede naman na ipagpabukas na yan. Hindi na maaaring ipagpabukas. Dahil tuluyan nang mawawala ang bisa ng ginawa kong dasal. Nakatakas ang mga kulisap na ginamit ng mambabarang. At hindi na natin siya mauhuli kapag nagkaganon. Nagulat ang binata sa sinabi ng matanda. Ito ang unang pagkakataong makakaengkwentro ng totoong mambabarang si Isagani. Ni sa hinagap, hindi nito inaakalang totoo ang mga ito.
Mambabarang, Tatang? Naku, mukhang delikado yata yan. Saka bakit naman manghuhuli ng mambabarang? Mambabarang ang nagbigay ng sakit sa taong yon. At kung hindi natin siya pupuksain, hindi rin gagaling ang sugat ng pasyente. Walang kwenta ang ginawa nating panggagamot kung hindi natin ito tatapusin. Pagpapaliwanag ng matanda. Wala nang nagawa si Isagani, kundi ang sumunod. Ngunit napagtanto nitong hawak pa din niya ang baston. Nanlaki ang mga mata nang makitang naglalakad ng mabilis ang matanda palabas ng tahanan. Dali-dali niya itong sinundan at tinawag. Tatang, sandali lang ho, yung baston nyo. Sigaw ng binata. Sinabi ko bang iabot mo sa akin? Hala sige, ikaw ang magdala niyan hanggang sa makarating tayo sa tahanan ng mambabarang. Wika ng matanda. Hindi maunawaan ni Isagani ang gustong gawin ito. Kaya naman habang naglalakad, kinausap niya si Mang Kemoy. Tatang Kemoy, kung kalokohan na naman tong iniisip niyo, hindi na po nakakatuwa. Gabi na oh, naglalakad pa tayo sa gitna ng kagubatan. Hindi kalokohan ang tumulong sa iba, iho. At pumuksa ng mga taong perwisyo ang dulot sa kapwa. At isa pa, hindi ba't gusto mong matutunan ang lahat? Pwes ito na ang oras. Bago ko ituro sa iyo ang sikreto ng baston, ipapakita ko muna kung ano ang kaya nitong gawin. Wika ng matanda. Hindi na nakapagsalita si Isagani. Nagpatuloy na lamang ito sa pagsunod kay Mang Kemoy hanggang sa makarating sila sa kabisera. Dito lang naman pala tayo pupunta eh. Bakit kailangan pa nating dumaan sa gubat, Tatang? Yan tuloy, nagkanda putik pa tayo. Sinundan ko lamang ang salagubang na yan. Sa gubat siya dumaan dahil inililigaw niya tayo. Alam mo, Isagani, ang unang hakbang sa pagtunto ng mga mambabarang ay ang hindi pagsuko. Ngayon nakikita mo ba ang bahay na yan? Tanong na matanda habang nakaturo sa isang lumang bahay. Oo, Tatang. Yan na po ba yung bahay ng mambabarang? Hindi. Yan ang pinakalumang bahay dito sa bayan. Ayon ang bahay ng mambabarang. Nasa kabilang kanto. Tara na't puntahan na natin ang matapos na ito. Wika ng matanda. Napakamot na lamang si Isagani dahil nagagawa pa nitong magloko sa kabila ng katotohanan na mapanganib ang kanilang pakay sa lugar. Pagkarating sa sinasabing bahay na matanda, inutusan nito si Isagani na kumatok gamit ang baston. Ikaw na ang kumatok, iho. Gamitin mo ang baston. Tandaan mo, Isagani, wala kang hahawakang anumang parte ng tahanan na yan. Huwag kang mag-iiwan ng bakas. Ultimo putik sa tsinelas mo. Tanggalin mo bago ka tumuntong sa kanilang atangan. Mamaya ka na magtanong. Sundin mo na lamang ang aking sinasabi. Wika ni Mang Kemoy. Naglakad si Isagani at sinunod ang sinabi ng matanda. Ipinagpag dito ang putik ng tsinelas. Kumatok gamit ang baston. Ilang ulit itong ginawa ng binata at maya-maya pa nagbukas ang pinto at isang matandang lalaki ang lumabas. Magandang gabi sa iyo, iho. Anong kailangan mo sa akin? Tanong na matanda. Sa pagkakataong yun, si Mang Kemoy ang sumagot.
Huwag ka nang magmaang-maangan, Melchor. Alam mo kung ano ang pakay namin dito. Bibigyan kita ng pagkakataon. Kalasin mo ang sumpa sa katawan ng naging pasyente ko. Dahil kung hindi, tayo ang magtutuos. Ikaw ang makikipagtuos. Bakit parang iba na ang may hawak ng baston mo? Tanong na matanda. Hindi malaman ni Isagani ang gagawin. Kaya nagpa siya itong maglakad papunta kay Mang Kemoy. Ngunit pinigilan ito na matanda. Huwag kang aalis sa kinatatayuan mo, Isagani. Hindi mo ba nadidinig ang sinabi ng matandang yan? Ikaw ang may hawak ng baston. Kaya ikaw ang magpapasya kung ano ang gagawin. Kagaya ng narinig mo, hinamon ko sa isang pagtutuos ang mambabarang na yan. Sa oras na hindi niya sundin ang sinabi ko. Bigyan mo ko ng sapat na dahilan para kalasin ko ang ginawa ko sa taong yon. Isagani, narinig mo ba ang tanong na matanda? Ano daw ang matinding rason kung bakit kailangan niyang kalasin ang ginawa niya sa pasyente natin? Wika ni Mang Kemoy. Saka pa lamang napagtanto ng binatang nakasalalay sa kanya ang ikagagaling ng pasyente. Wala naman sigurong dahilan para saktan mo yung taong yun. May mga anak siyang binubuhay. At siguro, sapat ng dahilan ng mga kawawang batang yun para kalasin mo ang sumpa sa kanya. Sa akin wala siyang personal na kasalanan. Ginawa ko lamang ang utos ng taong nagbayad sa akin. Kailangan ko ding mabuhay, iho. Hindi ko alam kung ano ang nagawa niyang kasalanan sa taong yon. Kaya mas makabubuti siguro kung ikaw na ang magtatanong. Wika ng mambabarang. Papasok na sana ito sa tahanan nang muling magsalita si Mang Kemoy. Ganito na lang, Melchor. Makipagmatigasan ka sa akin. Tignan natin kung hanggang saan ang itatagal mo. Binigyan kita ng isang pagkakataon. Pero mukhang mas gusto mong pahirapin ang sitwasyon. Kagaya ng sinabi ko sa'yo, wala naman akong personal na galit sa taong yon. Trabaho lang, Kemoy. Kailangan ko din kumita. Tugon ng matanda. Dito na nag-init ang ulo ni Isagani. Hindi nito matanggap ang mga dahilan ni Mang Melchor. Mawalang galang na po sa inyo, Mang Melchor. Pero mali po yung gawin yung pagkakakitaan ng buhay ng tao. Pasensya na po kayo, pero hindi ko po yun matatanggap. At ano naman ang magagawa ng isang kagaya mong baguhan? Alam mo, iho, hangal din itong maestro mo para isuong ka sa mapanganib na laban nang walang kaalam-alam. Ang mabuti pa, umalis na kayo bago pa. Hindi na naituloy ni Mang Melchor ang sasabihin. Dahil bigla itong nakaramdam ng pagbigat ng pakiramdam. Tinapik ni Isagani ng marahan ang sahig gamit ang baston. Biglang nandilim ang paningin ni Mang Melchor. Nako, Isagani, bilisan mo na dyan. At mukhang aabutin pa tayo ng ulan. Mauna na po kayo, tatang. Alam ko naman ang daan pa uwi. May tatapusin lang ako. Wika ni Isagani. Sa hindi malamang dahilan. Tila alam na ng binata ang gagawin sa sitwasyong ito. Maging si Tandang Kemoy, nagulat sa mga nangyayari. Alam mo ba ang kakayanan ng baston na hawak mo, iho? Alam mo ba kung paanong gagamitin yan? Ang totoo, hindi ko pa alam kung paanong gagamitin ang baston na to eh.
Kaya nga ako nandito para masubukan. Tugon ni Isagani. Kasabay ng muling pagtapik ng baston sa lupa ng malakas. Tila may kakaibang liwanag mula sa langit na bumagsak sa tahanan ng mambabarang. Maging ang binata ay tumalasik papalayo. Ngayon, alam mo na kung bakit hindi ko ibinabagsak o binibitawan ang baston. Pambihira. Kamunti ka na ako dun Pero hindi ko naman nakalaing ganun yung mangyayari. Paanong bigla na lamang may bumagsak na maliwanag na bagay? Mas makakabuti kung sa bahay na natin pag-usapan ang tungkol dyan. Nasa kabisera tayo ng baryo at anumang oras ay maglalabasan na ang mga tao. Lalo na pag nakita nilang natutupok ng apoy ang bahay ni Melchor. Tugon ni Mang Kemoy. Dali-daling umuwi ang mga ito. Pagkarating sa tahanan, saka pinaliwanag ni Mang Kemoy ang lahat tungkol sa baston. Ang baston na yan, isang sandatang mula sa mga diwata. Hindi lang basta sandata. Dahil nakaukit din dyan ang malalakas na orasyon. Diwata? Parang narinig ko na dati yan Pero hindi ko lubos maunawaan. Hindi ko alam na totoo pala sila. Ang akala ko, alamat lamang yung mga nilalang na yun Kaya nga nalika ang mga alamat. Dahil mula ang mga ito sa totoong kaganapan noong unang panahon. Nagiging alamat lamang sila. Dahil unti-unti nang nawawala ang kanilang legasiya at tanging sa aklat na lamang makikita. Kaya nga po tatang Pero sige na po, ituloy na po ninyo ang kwento tungkol sa baston. Ay teka, nasa na nga ba ako? Wika ni Mang Kemoy. Sabay taas ng baston. Laking gulat ni Isagani nang bigla itong nagliwanag. Naging gintong espada ang hawak nitong kahoy. Pambihira. Paano mong naitago ng ganito katagal yung sandatang yan? Mahabang panahon na, Isagani. Pinagpasapasahan ito ng aming mga ninuno. Henerasyon sa henerasyon. Kaso lang parang mapuputol sa akin ang mahabang linya ng tagapangalaga ng sandatang ito. Bakit naman po? Wala po ba kayong anak? Wala akong anak, Isagani. Mag-isa lamang ako sa buhay. Simula nang tanggapin ko ang tungkulin bilang tagapangalaga, pinili ko din ang mag-isa. Masyadong mapanganib ang buhay na tinahak ko. At ayokong may madamay na mahal ko sa buhay. Nagkaroon ako ng kasintahan noon. Ang pangalan ay Narcisa. Kagaya ko, isa din siyang anak ng mahusay na manggagamot. Pareho kami ng hilig at sabay naming pinag-aralan ang lahat ng bagay tungkol sa mga kakaibang pamamaraan ng panggagamot. Kaunting pagbabalik tanaw. Nung mga panahong ito, nasa 22 anyos pa lamang si Kemoy. Panganay sa 5 magkakapatid. Nag-iisang lalaki sa kanilang pamilya. Tinutukan ito ng husto ng ama para mas matuto sa larangan ng panggagamot. Tandaan mo, Kemoy, hindi lang nagtatapos sa panggagamot ang ating tungkulan. Isang mahalagang misyon ng habang buhay na nakaatang sa ating angkan. At ito ay pangalagaan ng espada ng mga diwata. Wika ni Mang Lauro. Alam ko naman po yan, tay. Simula 7 taong gulang pa lang ako. Palagi na ninyong pinapaalala sa akin ang katungkulan na yan. Pero ni minsan, hindi ko pa nga yan nakikita . Ano ba talagang itsura nun?
Darating ang panahon, magpapakita sa iyo ang espada. Pero sa ngayon, sundin mo muna ang lahat ng sinasabi ko. Ikaw ang tanging nakikita kong karapat-dapat. Kaya sana ay hindi ako mabigo sa iyo, Kemoy. Tugon ni Mang Lauro. At dahil sa tawag ng tungkulin, nagpatuloy sa pag-aaral at pagsasanay si Kemoy. Naging mahusay itong manggagamot at kinilala sa pinagmulang bayan na si Quijor. Dumating ang panahong si Kemoy na ang halos gumaganap na mga gamutan dahil unti-unti nang humihina ang katawan ng ama. Nang mga sandaling yun, katuwang nito ang anak ng kaibigan ng ama na si Narcisa. Ito ay sa paglalayong mas mapalawak ang kaalaman ng dalawa. Kalaunan, naging malapit ang mga ito at naging magkasintahan. Sabay na pinaunlad ng mga ito ang kaalaman. Palaging nag-iikot sa kabundukan upang mangalap na mga kakaibang halamang gamot. Dahil sa likas na kakayanang taglay ni Narcisa, nagawa nilang magtayo ng malawak na hardin na punong-puno ng mga hindi pangkaraniwang halamang gamot. Sa paglipas ng panahon, inipon ni Kemoy ang buto ng bawat uri ng halamang gamot na tumutubo sa lugar para kung sakaling maubos ang mga naunang itinanim ay may papalit kagad. Maayos naman ang pamumuhay ng mag-anak. Walang gumagambala sa katahimikan ng lugar dahil bukod sa kilalang manggagamot ang angka ni Kemoy, kinakatakutan din ang mga ito bilang mabalasik na mamamatay mambabarang. Ngunit dumating ang isang hindi inaasahang sakuna na naging dahilan ng tuluyang pamamaalam ng ama ni Kemoy. Ngunit bago ito mawala, ipinasa na niya ang baston sa binata. Hindi alam ni Kemoy ang gagawin sa baston ng mga oras na yun. Hindi ito lubos naniniwala sa ama na ang baston na yon ay ang espadang pinakaiingatang sandata. Ngunit tila pinag-adya ng panahon na malaman ng binata ang nakatagong lihim ng sandata. Kumalat sa buong bayan ang tungkol sa pagkamatay ni Mang Lauro, maging sa mga nakalaban nito at mga kapwa manggagamot na naiinggit sa matanda. Nagkaisa ang mga itong tuluyang pabagsakin ang lahi ni Mang Lauro. Ito ay sa pamamagitan ng pagpatay sa kanyang mga natitirang kaanak. Walang kaalam-alam si Kemoy na siya na lamang pala ang naiwan sa kanilang magkakapatid. Nalaman na lamang niya ito nang makaharap na niya ang isa sa mga taong naghahangad na makuha ang baston sa kanilang pangangalaga. Ito ang pinsang si Mauricio. Nasa kalagitnaan ng panggagamot si Kemoy nang biglang dumating ang pangkat nito. Sa pilitang pinaalis ang mga taong nag-aantay. Nang madinig ni Kemoy ang kaguluhan, dali-dali itong lumabas at laking gulat ng binata dahil nakita nitong nakatayo sa bakuran ang pinsan. Magandang hapon sa'yo, pinsan. Matagal na panahon din tayong hindi nagkita. At hindi ko alam, patay na pala si Tio Mauricio. Oo, Mauricio. Patay na si tatay. Kaya hanggat maaari, irespeto mo ang kanyang kaluluwa. Nasa kalagitnaan ako ng gamutan. Kaya kung maaari, antayin mo kung matapos. Saka kita harapin. Hindi mo na kailangang tapusin ang gamutang yan. Ako na mismo ang tatapos para sa'yo. Wika ni Mauricio. Matapos ay biglang nangisay ang pasyente. Nalagutan ng hininga. Nagsipagbagsakan din ang ilan sa mga nasa loob ng tahanan ng binata, kasama si Narcisa. Anong ginawa mo? Wala silang kinalaman sa mga nangyayari, Mauricio.
Itigil mo yan! Hihinto lang ako kung ibibigay mo sa akin ang baston. Masyado ng mahabang panahon ang pananatili nito sa pangangalaga ng sakimong ama. Oras na siguro na ako naman ang mangalaga nito at gumamit ng taglay na kapangyarihan. Yun lang ba ang gusto mo? O sige, ibibigay ko sa'yo. Itigil mo lang yung ginagawa mo. Dahil wala namang kinalaman ng mga taong ito sa kung anumang hidwaan natin. Yan. Madali ka naman palang kausap. O sige, tatanggalin ko ang sumpang nilagay ko sa kanila. Pero iabot mo muna sa akin ang baston. Wika ni Mauricio. Dali-daling kinuha ni Kemoy ang baston at inihagis ito sa pinsan. O yan, hawak mo na ang baston. Ngayon pakawalan mo ang mga taong ito. Huwag kang mag-alala, Kemoy. May isang salita ako. Wika ni Mauricio. At sa isang pilantik lamang, nawala ang kung anong nararamdaman ng mga tao. Ngayong nakuha mo na ang gusto mo, makakaalis ka na. At pakiusap, huwag mo na akong guguluhin. Makakaasa ka. At sa pamamagitan ng kapangyarihan ng bastong ito, may isasagawa ko na ang matagal ng plano ni tatay. At yun ay talunin kayo ni Mang Lauro. Nagtagumpay ka na, Mauricio. Ano pa bang gusto mong mangyari? Ang tuluyan kang mawala sa landas ko. Wika ni Mauricio. Sabay tutok ng baston kay Kemoy ngunit walang nangyari. Mukhang hindi mo alam kung paano gamitin ang baston na yan. Masasayang lang yung pinaghirapan mo kung walang pakinabang sa iyo ang bagay na matagal mo nang inaasam. Wika ni Kemoy habang itinatayo si Narcisa, maging ang iba pang mga nasa loob ng tahanan. Delikado ang gagawin niya, Kemoy. Baka mapahama ka. Paano kung aksidente niyang matuklasan ng paggamit ng baston? Wika ni Narcisa. Kilala ko ang pinsan ko, Narcisa. Mahina pa sa manok yung utak niyan. Kung inaakala niyang naisahan niya ako, nagkakamali siya. Tugon ni Kemoy. Muli nitong ibinaling ang tingin kay Mauricio, na nooy pilit pa ding inaalam kung paanong pagganahin ng baston. Huwad na baston ito. Hindi gumagana. Naisahan mo ko, Kemoy. Nasaan ang tunay na baston? Hindi kita naisahan, Mauricio. Yan ang totoong baston. Pero gagana lamang ito kung ang gagamit niyan mula sa angka natin. Baka ikaw ang peke. Mula ko sa mataas na linya ng ating angkan, alam nating pareho yon. At kung merong mangkarapat dapat sa bastong ito, walang iba kundi ako. O ayan, hawak mo na yung baston eh. Ang kailangan mo na lang gawin, patunayang karapat dapat ka para kilalanin kita. Nagulat ang binata dahil biglang lumitaw ang isang lalaki sa likod ni Narcisa. Tinutukan ito ng patalim sa leeg. Ituturo mo sa akin kung paanong gagamitin ang baston kung ayaw mong laslasing ko ang leeg ng babaeng yan. Napalingon si Kemoy. Bahagyang kinabahan ngunit hindi ito nagpahalata. Kahit laslasin mo pa ang leeg ng lahat ng tao dito sa bayan, wala ka ding mapapala sa akin. Dahil namatay lang si tatay nang hindi tinuturo sa akin ang paraan kung paanong pagganahin yung baston na yan. Wika ni Kemoy. Sa sobrang inis ni Mauricio, inihagis niya ang baston. Nanlaki ang mga mata ni Kemoy
dahil alam nito ang mangyayari sa oras na bumagsak ito sa lupa. Dali-daling isinara ni Kemoy ang pinto at saktong pagbagsak ng baston sa harapan ni Mauricio, bumulusok pababa ang malakas na liwanag, dahilan para magtalsikan ang mga kasamahan nito at ilan pang kagamitan niya. Hindi nakapaghanda si Mauricio at ang pagsabog na yun ang naging dahilan ng kamatayan nito. Matapos ang kaganapan, pinili ni Kemoy na magpakalayo-layo nang hindi na nagpapaalam sa mga naiwan nitong mahal sa buhay. Sinunog din ng binata ang ginawang hardin para walang sino man ang gumamit nito sa hindi magandang gawain. Balik tayo sa kasalukuyan. Grabe naman pala yun nangyari sa inyo, Mang Kemoy. Pero si Manang Narcisa po, ano na po yung nangyari sa kanya pagkatapos nun? Hindi ko na alam, Isagani. Lumayo na ako sa lugar dahil alam kong hahabulin ako ng iba pang mga kaanak namin dahil sa pagkamatay ni Mauricio. Simula nun, ayoko nang may madamay pa sa delikadong buhay ko. At ngayong alam mo na ang totoo, mag-isip-isip ka na. Manong, buo na po yung pasya ko. Isa pa, nandito na ako eh. Wala na tong atrasan. Pwes, ngayong alam mo na ang magagawa ng bastong ito, sana wag kang papabulag sa kapangyarihan. At sa oras na ikaw na ang mangalaga, gamitin mo ang kapangyarihan yon sa kabutihan. Nagulat si Isagani sa sinabi ng matanda. Tatang, seryoso po ba kayo? Pero sa totoo lang, hindi naman ako naghahangad ng ganitong uri ng kapangyarihan eh. Ang hinahanap ko lang, buong pamilya sa ilalim ng isang bubong na matatawag mong tahanan. Hinangad ko din ang ganyan, Isagani. Ngunit hindi ko nakamtan. Sana naman maisakatuparan mo ang pangarap mo na yan. Tugon ni Mang Kemoy. Matapos ang pag-uusap na yon, iniabot na matanda ang baston sa binata. Oh, bakit naman po ninyo ibinibigay sa akin ng baston? Ikaw na ang humawak niyan simula ngayon. Hindi ko nakakailanganin ang ganyang kalakas na kapangyarihan. Nagsisimula ka pa lang, kaya alam kong mas higit mong magagamit ito. Tugon ng matanda. Tinanggap ni Isagani ang pagbabagong yun sa buhay at sa ilalim ng paggabay ni Mang Kemoy, naging kilala din itong manggagamot sa lugar. Ipinagpatuloy ni Isagani ang sinimula ng matanda dahil unti-unti nang nangihina ang katawan ni Mang Kemoy. Tanging pagtuturo sa pamamagitan ng salita na lamang ang nagagawa nito. Tandaan mo, Isagani, ang kapangyarihan ng baston ay lalabas lamang sa oras na kailanganin mo ito. Huwag na huwag mong gagamitin ito sa maling gawa dahil may kaukulan itong kabayaran. Payo ng matanda. Paulit-ulit niya itong sinasabi kay Isagani at hindi naman nakakalimutan ng binata ang lahat ng itinuro nito. Hanggang sa isang araw, dumating ang pagkakataong sinubok ang disiplina ng binata. Ipinatawag ito sa kabilang bayan para gamutin ang isang paralitiko. Pasensya na kung hindi ako makakasama sa iyo, iho. Pero huwag kang mag-alala. Ayos lang naman ako dito sa bahay. Kaya ko namang kumilos kahit papano. Wika ng matanda. Sandali lang naman ako doon, tatang eh. Magdadala ako ng makakain pag uwi ko. Huwag kayo masyadong magkikilos ha, at baka mapano kayo.
Wika ng binata. Matapos ay nagpaalam na ito. Pagkarating sa tahanan ng pasyente, kinausap nito ang kaanak para malaman ang kalagayan ng gagamutin. Noong una, medyo nawirduhan ang mga ito dahil sa dalang basto ng binata. Ngunit kalaunan, nakasanayan na din nila sa Isagani. Ayon sa mga kaanak ng pasyente, ayaw na itong tanggapin sa ospital dahil wala na itong pag-asa. Nahulog sa puno ng nyog ang lalaki habang kumukuha ng tuba. Tumama ang likod na naging dahilan para maparalisa ang kalahati ng katawan niya mula bewang pababa. Matapos malaman ang kalagayan, sinimula ni Isagani ang paghihilot. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam ito ng kung ano. Lalo pa nang hawakan nito ang paa ng pasyente. Maaari niyo bang ituro ang nyog na kinahulugan ng pasyente? Doon po sa labas sa likod ng bahay. Tugon ng isa sa mga kaanak. Pinuntahan naman ito ni Isagani. Nakitang hindi naman ganong kataas ang puno ng nyog. Sa ganito kataas na puno, kahit bumagsak ka pa ng unang likod, hindi ka naman mababalian eh. Halos 5 talampakan lang ang taas nito. Ano pong nangyari sa tatay ko? Mukhang hindi pagkahulog ang dahilan ng pagkaparalisa ng tatay niyo. Sino bang nakaaway niya? Ang huling tanda ko, may nakasagutan siyang manginginom ng tuba dahil hindi nito binayaran yung iniinom. Maliban doon, wala na eh. Tugon ng kaanak. Kilala mo ba yung taong yon? Hindi nga po eh. Parang dayo lang yata sa lugar. Pero managin po siya sa kabisera. Kung gusto nyo, ituturo ko po. Hindi na, Popoy. Ang mabuti pa, ikuha mo ko ng makapal na kumot. Basain mo ito at dalhin sa akin. Wika ni Isagani. Bagaman nagtataka, sumunod naman si Popoy. Maya-maya pa, dumating na ito bitbit ang basang kumot. Itinakip ito ni Isagani sa ibabang bahagi ng katawan ng pasyente at sinabing, Manong, tiisin nyo lang po. Makakaramdam kayo ng parang mahinang kuryente. Pero pagkatapos nun, unti-unting makakaramdam ang ibabang bahagi ng katawan nyo. Tumango ang pasyente. Ilang segundo ang nakalipas. Bigla itong napasigaw. Dinantay ni Isagani ang dulo ng baston sa basang kumot at bahagya itong tinapik. Ano pong nangyayari? Bakit sumisigaw yung tatay ko? Wala naman. Maayos na ang kalagayan niya. Maya-maya lang magkakamalay na ang tatay mo. At ilang araw lang, makakalakad na siya ulit. O sige na, muuna na ako ha. May lasenggo pa akong kailangang ligpit eh. Tugon ni Isagani. Dali-dali itong lumabas upang magpunta sa kabisera ng baryong yun. Hinanap nito ang sinasabing tao ni Popoy. Bagaman hindi nasabi sa kanya ang pangalan, alam nito kung paanong tutuntunin ang sinasabing lalaki. Pumasok ang binata sa isang mataong kainan. May mga kalalakihang nag-iinuman. Tila pinagkakatuwaan ang isang babae. Hindi na ito pinansin pa ni Isagani dahil nakatuon ang pansin nito sa lalaking hinahanap. Maya-maya pa, may naupo sa tapat ng kanyang mesang kinauupuan. Hindi ka na dapat nagpunta sa lugar na ito. Alam mo bang nasa loob ka na ng teritoryo ko? Wika ng lalaki. Ikaw pala yung taong nagbigay ng sakit sa pasyente ko. Oo, di na nga sana ako papasok sa lugar na to eh.
Pero may kailangan kasi akong talakayin sa'yo. Ang pangalan ko nga pala ay Isagani. Ako naman si Javier. Masyadong masakit magsalita ang taong yun eh. Hindi niya dapat pinagsasalitaan na masama yung isang tao dahil lang sa isang garapon ng tuba. Ipinaramdam ko lang sa kanya ang nararapat. Huwag kang mag-alala. Hindi naman siya mamamatay eh. Yun nga lang, habang buhay na sana siyang lumpo. Kung di mo lang pinakialaman. Ginamot ko siya dahil may mga anak na kailangang buhayin ng taong yun. Tsaka sino ka ba para magbigay ng kaparusahan sa mga gaya niyang nagkasala? Hindi ba Diyos lang at batas ang may karapatang gawin yun? Diyos at batas. Nagpapatawa ka ba? Sa mundo natin, hindi umiiral ang sinasabi mo. Sa oras na naagrabyado ka, wala nang ibang paraan para maayos ang lahat, kundi ang gumanti. Matira ang matibay, bumagsak ang mahina. Ito ang mundo nating ginagalawan. Kaya tigasan mo ng konti ang ilong mo. At kung ayaw mong pagtulungan ka ng mga tauhan ko, lumabas ka na. Paano kaya yan? Kakarating lang ng kape ko eh. Pwede bang ubusin ko muna? Sayang naman yung masarap na kape kung iiwanan ko lang. Gusto ko ang ugali mo, manggagamot. Parang pamilyar sa akin ang mga estilo ko. Hindi kaya isa ka sa mga estudyante ng taong hinahanap ko? Kilala mo ba si Kemoy? Ngunit hindi nagpahalata si Isagani. Pero nagulat ito sa naging tanong ng kausap. Hindi ko kilala yung sinasabi mong tao. Bakit? Ano naman ang kinalaman ng Kemoy na yun sa usapan natin? Tama ka. Wala nga namang kinalaman ng taong yun sa usapan natin. Pero may pagkakatulad kayong dalawa eh. Sige na, umalis ka na dito bago pa ako tuluyang mapikon sa kayabangan mo. Wika ng lalaki. Ininom ni Isagani ang kape. Tinitigan ng nakakaloko ang kausap. O sige, aalis ako dito. Pero gusto kong tanggalin mo ang sumpa sa magtutuba. Kung hindi mo gagawin yon, wala ka nang maaasahang mga tauhan. Sa oras na humakbang ako palabas sa lugar na to. Ang lakas naman ng loob mo. Paano kung ayaw ko? Ikaw ang bahala. Pasya mo yan. Wala akong magagawa at wag mo lang akong sisisihin na hindi kita binalaan. Manong, pasensya na po ha. Ngayon pa lang humihingi na ako ng paumanhin. Wika ni Isagani. Dali-daling lumabas ng kainan ang ilan sa mga kumakain. Nang marinig ng mga ito ang sinabi ng binata. Masyado kang mayabang. Sige nga, tignan natin kung ano ang gagawin mo. Wika ng lalaki. Tumayo si Isagani at nagsimulang maglakad palabas ng kainan. Naiwang nagtatawanan si Javier at ang mga tauhan nito. Nang makalayo ng dalawang dipa ang binata, bahagya nitong tinapik sa lupa ang dulo ng hawak na baston. At pagbilang ng 3, matapos ay bumulusok pababa ang malakas na liwanag. Nawasak ang buong kainan at walang natira sa mga tauhan ni Javier maliban sa kanya. Sandali lang. Ikaw nga. Ikaw ang hinahanap ko. Ikaw ang mag-aaral ni Mang Kemoy. Hindi ako kalaban. At hindi ko hangaring sakta ng magtutubang yon. Ginamit ko lang siya para mapalabas si Mang Kemoy. Huwag kang mag-alala. Pagagalingin ko din siya. Pero isama mo ako sa tiyuhin ko. Tiyuhin? Sa pagkakaalam ko, wala nang natitirang kaanak si Tatang Kemoy. Kaya huwag kang magsinungaling.
Hindi ako nagsisinungaling. Dalhin mo ako sa kanya at siya mismo ang magpapatunay ng lahat ng sinasabi ko. Huwag kang gumawa ng kalokohan kung ayaw mong tustahin kita. Pangako, wala akong gagawing masama. Saka yung mga taong yun, hindi ko naman talaga sila mga tauhan eh. Hindi ko nga kilala yung mga yun. Sira ulo ka? Ayan, tignan mo yung nangyari. Mabuti na lang walang napuruhan sa kanila. Tara na, umalis na tayo dito. Wika ni Isagani, sabay karipas ng takbo. Ilang sandali pa ay narating na ng mga ito ang tahanan ni Mang Kemoy. Nakupo ang matanda sa atangan ng bahay. Nang makita ito ni Javier, dali-daling tumakbo ang binata upang yakapin ito. Tiyo Kemoy, salamat sa Diyos at buhay ka pa. Ako po ito si Javier. Alam ko. Mabuti naman at nahanap mo ako. Ano, Javier? Kumusta ka na? Wala na pong oras. Kailangan na nating umalis dito. Sa mga sandaling ito, Tiyo, alam na ni Tiyo Franco ang kinaroroonan mo. Hayaan mo siyang dumating, Javier, nang matapos na ang lahat ng ito. Isagani, amin na ang baston. Hindi ikaw ang dapat humarap nito. Kagad namang iniabot ng binata ang baston. Laking gulat nito dahil bigla ang lumakas si Mang Kemoy. Ano po bang nangyayari, Tatang? May kinalaman pa din ba to sa away pamilya ninyo? Oo, Isagani. At ako ang dapat humarap sa kanila. Huwag kang mag-alala. Hindi pa namang kumukupas ang kakayanan ko. Nararamdaman ko na po sila, Tiyo. Naloko na. Mukhang nasundan nila ang enerhiya mula sa baston. Ito kasing mag-aral mo eh. Masyadong pasikat. Aba, kasalanan ko pa pala. Eh ikaw nga tong pasimuno ng lahat eh. Huwag na kayong magsisihan. Mas mabuti ng ganon nang matapos na ang lahat ng ito. Ilang sandali pa. Natanaw na ng matanda ang dalawang kataong naglalakad papunta sa kanilang kinaroroonan. Tumayo si Mang Kemoy at sinalubong ito. Hindi ko inaasahang buhay ka pa pala. Ang dakilang anak ni Lauro. Maging ako, hindi ko din akalaing buhay ka pa, Franco. Alam ko na ang sadya mo. Pero pasensya na dahil hindi kita hahayaang magtagumpay. Alam kong hindi mo basta-bastang pakakawala ng baston ay mali. Ang espada ng mga engkanto, kaya sapilitan ko lamang itong kukunin sa'yo. O sige nga, subukan natin. Tugon ng matanda. Nanlaki ang mga mata ni Isagani nang biglang nawala si Mang Kemoy sa kinatatayuan at napunta sa likod ni Franco. Dali-dali naman itong umiwas kaya hindi natamaan ng kakaibang liwanag. Mahusay ka pa din, lalo sa pag-ilag at pagtakbo, Franco. Pero tignan natin kung hanggang saan ang bilis mo. Wika ni Mang Kemoy. Tinapik ng mahina ang dulo ng baston sa lupa. Dumagundong ang kapaligiran at sa pagkakataong yun, hawak na niya ang kasama ni Franco. Bitawan mo ang anak ko, Kemoy! Bibitawan ko lang ang binatang ito. Kung mangangako kang hindi ka nababalik, alam mong hindi dapat mapunta sa mga kamay niyo ang baston. Ngunit mapilit pa din kayo. Nagpapakalayo-layo na nga ako, pero kayo pa din itong sunod ng sunod.
Kailangan ko ang kapangyarihan ng baston na yan, Kemoy, para maibalik ang aking asawa. Nababaliw ka na, Franco. Hindi na maibabalik pa si Narcisa. Bakit hindi mo na lang tanggapin na wala na siya? Kagaya ng ginawa ko. Hindi, Kemoy. Hindi ako tutulad sa'yo. Tinalikuran mo siya at iniwan niya. Hindi mo alam kung ano ang nangyari sa kanya simula nang umalis ka. Kahit ikinasal na kami, ikaw pa din ang laman ng isipan niya. Bagay na lalo kong ikinagalit dahil kahit sa anong aspeto, hindi pa din ako manalo-nalo sa'yo. Wika ni Franco sabay sugot. Dali-dali namang itinulak ni Mang Kemoy ang hawak na binata dahil idadamay niya ito sa pagkasaksak sa matanda. Sa kasamaang palad, kasamang nabitawan ni Mang Kemoy ang baston at swerte namang napunta ito sa paanan ni Isagani. Dali-dali itong dinampot ng binata at inihampas sa lupa. Tila nahati ang kinatatayuan ni Franco at unti-unti itong nilamo ng lupa na naging dahilan ng kamatayan nito. Tumayo ang binata, bumunot ng sandata. Pinatay mo ang tatay ko. Wika ng binata sabay sugot. Ngunit hinarangan ito ni Tatang Kemoy. Abel, tumigil ka na. Huwag mo nang dagdagan pa ang nawala nating mga kapamilya. Magtigil ka na sa paghahangad ng kapangyarihang ito. Hindi na pa sa kamay ng angka natin ang baston para pagharian ang mundo ng mga tao, kundi para maiwasang mapunta ito sa mga maling kamay. Iniatang sa atin ang pangangalaga sa baston, hindi para maging makapangyarihan, kundi para pangalagaan ito. Hindi para sa mga mortal ang kapangyarihang taglay ng bastong to. Tignan mo ang maaaring gawin ito sa kapaligiran. Maling-mali yung iniisip nyo. Nang italaga ang pamilya ni Tatang Kemoy bilang tagapangalaga. Kailanman, hindi naging sakim sa kapangyarihan ng kanilang angkan. Dahan-dahang kumalma ang binatang si Abel. Binitawan ng sandata. Napagtanto nitong tama ang sinasabi ni Isagani. Tama ka. Sa totoo lang, tinatanong ko din yung sarili ko kung bakit ako sumasang-ayon sa kagustuhan ni tatay. Huli na ang lahat para sabihin ko pang hindi sana ako nakinig. Wala na ako magagawa dahil wala na ang aking ama. Nawala man yung tatay mo, hindi ka naman nag-iisa. Narito si Mang Kemoy, si Javier. Pag-uusap ng dalawa. Matapos ang kaguluhang yun, tuluyang nagkasundo ang mag-anak. Kinausap din ni Mang Kemoy ang ilan pang natitira sa kanilang angkan at muling nakipagkasundo sa mga ito. Habang si Isagani naman, ipinagpatuloy ang panggagamot kasama si Javier at Abel sa ilalim ng pagsasanay ni Mang Kemoy. Naging mahuhusay na manggagamot ang tatlong binata. Sa paglipas ng mga taon, tuluyang na maalam si Mang Kemoy. Napagpasyahan ng mga kaanak nito na isama sa hukay ang baston. Nang sa ganon, wala nang maghangad pa ng kapangyarihan nito. Inilibing ang mga labi ng matanda sa mismong bakuran ng kanilang tahanan upang masiguro na walang sino man ang makakakuha. Ilang taon na ang nakalilipas, tuluyang nakalimutan ang tungkol sa baston. Ngunit hindi makakalimutan ng mga kaanak ni Isagani ang kwento ni Mang Kemoy na tagapag-ingat ng baston mula sa engkanto. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.